Yun. Bali guys, good evening no. Bali, ngayon ang tutorial natin is yung pag-install nung Pisotab software sa ating tablet no. Bali, ang una natin gagawin is hard reset natin yung ating tablet. Punta tayo ng settings, tapos system, tapos reset option, tapos erase all data. Yan, tapos erase all data, erase all data. Yan. So waiting tayo guys no, mag boot uli yung tablet. Bali guys, to sa ano, tawag dito, yung Pisotab software natin is compatible 100% to sa Tecnopad Megapad SE. Tapos sa Itel Vista, tapos sa iba mga iba gumamit ng Redmi Pad 2 tapos ng Redmi Pad SE, okay din sa kanila. Ayan. Bali waiting tayo dito mag-boot yung tablet uli natin no. Bali itong gamit ko is yung BNCF na tablet pang test. Bali yan yung mga ano niya, yung 100% na compatible yung software natin no. Basta yung mga ginagamit ng mga builder natin, yung Tecno Megapad SE. Ayan, bali waiting tayo guys mag-boot. Ayan, bali nag-boot na siya no. Ayan. Bali, ang gagawin natin dito, start lang. Ayan, tapos skip. Ayan, tapos set up offline. Ayan, tapos continue. Ayan, tapos next mo lang to. Ayan, tapos dito sa set a pin, skip mo lang yan. Tapos skip anyway. Ayan, dito sa Google Services, more mo lang hanggang accept. Ayan. Hanggang makapasok tayo ng home screen. Basta guys, tandaan nyo, hindi kayo maglalagay ng Google account, ng pin, no, kaya ng screen lock, para malinis yung pagka-install natin ng ano no, ng Pisotab software. So, una natin gagawin, punta tayo ng settings. I-enable natin yung USB debugging. Ngayon, punta tayo ng about tablet. Tapos yung build number, ito-tap mo yan ng maraming beses hanggang lumabas yung you are now developer. Tapos punta tayo ng system. Sa baba, yun yung developer options. Ayan, tapos hanapin natin yung USB debugging. Ayan, bali enable natin yan. Mas okay. Ngayon, yung USB ko na Type-C, nakasalpak na to sa, yung kabilang dulo nito nakasalpak na sa laptop ko. Bale ito, ilalagay ko na sa tablet. Ayan, kapag may lumabas yung allow USB debugging, check mo yung always allow from this computer, tapos allow. Yan, bali okay na yan, itong tablet. Ngayon, punta naman tayo dun sa laptop. Ngayon, ito nakikita nyo dun sa laptop. Step 1, download natin to, yung all-in-one manager natin. Download nyo yan, tapos pagkatapos nyo i-download, install nyo. Kapag na-install nyo na, i-run nyo na, bali magiging itsura nyan is ganito. Bali itong all-in-one manager, ano guys, ano na to, pinagsama, andito na yan, yung pag-flash ng ESP8266, tapos yung ESP32. Tapos sa Android tools, ito naman yung install nung Pisotab software. So guys, ang gagawin natin, balik tayo sa website. Ayan, step 2 na tayo.
As you can see, meron tayong standard tapos hybrid. Kung ano yung pinili nyo na, kung ano yung binild nyo, yun yung ida-download nyo ng software, no? Kasi iba-ibang software yun. So kung kunyari, ang binild natin is yung standard version na standalone. Yung Alan 1222 timer lang. So download software. Yan, tapos download. Yan. Download lang natin yan. Antayin natin matapos. Ayan, kapag okay na, ngayon open natin nasa download folder ko na, 'di ba? Ngayon, balik tayo dun sa may all-in-one manager. Bali guys, ano na, ito yung device ko, yan, BNC BPAD 10SE. Yan. Ngayon, punta tayo dito sa provisioning APK, browse. Ngayon sa downloads, ito yung dinownload natin na software na ng Pisotab. Select mo yan, tapos open. Kapag ano na, okay na, punta tayo dito sa run, pre-flight. Click mo yan. Yan, balik pagka lahat yan lumabas, pass. Ibig sabihin, yung tablet na gamit natin is ready na sa pag-install ng Pisotab software. Usually, sa mga ibang tablet, yung meron dyan isang mag-fail. Kunyari may nag-fail dyan, ang gagawin nyo para ma-install natin ng na device owner, yung Pisotab software, ang gagawin mo is click mo tong override pre-flight, tapos install plus set device owner, kasi ito yung kailangan natin para magkaroon ng privilege yung ating Pisotab software, para makontrol niya yung lock screen tapos yung mga ibang function niya, yung features niya, para magawa niya ng maayos. Itong kailangan natin na privilege yung device owner. So sa akin lahat is pass. So hindi ko na yung kailangan i-click. Pero pag sa iba, kunyari may isang nag-fail, click nyo na lang to, yung override, tapos install set device owner. Ayan, tapos install na natin. Ayan, makikita nyo sa gilid. Ayan na. Bali, install plus set device owner success completed. So babalik tayo ngayon sa tablet, no. Ito sa tablet, tingnan mo yung sa yung tawag ito, yung app. Ayun na siya, oh. 'Di ba? Naka-install na. Open mo 'yan. So ito na yung home screen. Balik pag na-open mo na to, ito tayo sa admin, itong admin, itong button. Yan. Ang default nito is admin 123. Yan. Tapos lahat ng permission, allow mo lang. Allow. Tapos overlay permission required, grant mo lang. Grant natin. Tapos piliin mo tong LCDB CoinStream Launcher. Tapos enable mo to. Yan, tapos back. Yan. Tapos punta tayo ng permissions. Ayan. Bali nakikita nyo guys, yung active device owner, naka-green siya. So good na yung natin. Yung Pisotab software, no. May control na siya dito sa tablet. So mayroon pang ibang natitira na permission. I-grant lang natin to, grant. Yan. Tapos grant, enable. Back. Tapos yung all file access, grant mo lang uli yan. Enable. Tapos back. So yan na yan. Itong sa baba, itong dalawa, bali specific permission para doon sa mga naka Redmi, Xiaomi, yan, yung mga, ito yung OS, yung MIUI, HyperOS o yung XOS, para doon yan, para gumana ng maayos kahit hindi nagkaroon ng device permission yung device admin yung natin yung Pisotab.
So pagkatapos nito, punta tayo ng security and kiosk. Bali, set as default launcher, enable. Ayan, tapos piliin mo tong LZDB, CoinStream, set as default. So ayan na siya. Kumbaga pag hinom mo yan, siya na yung pinaka natin yung launcher natin. Ngayon balik tayo ng admin 123. Ayan. Tapos pag maglalagay ka ng apps sa app management, select visible app. Ayan. Yung mga i-check nyo dito, yun yung lalabas dun sa home screen. Kunyari itong Gmail, tsaka YouTube. Itong YouTube, lagyan ko ng check. Tapos save. Tapos save changes. Ayun na yun. Yun yung lalabas dun sa home screen, no. Ganun yung pag-add ng ng apps dito sa ng application dito sa home screen. Bali, okay na to, guys. Admin 123 uli. Yan. Ngayon, di ba guys, napapansin nyo, nakokontrol pa siya. Tapos yan, nakikita pa itong mga quick settings. Enable mo yung kunyari na-install mo na lahat ng games. Tapos magde-deploy ka na, magde-test ka na. Enable mo tong kiosk mode. Yan, tapos save changes. Yan, napansin nyo, hindi na to nagagalaw. So wala na rin yung mga buttons dito sa baba. Bali yung back na lang. Wala na yung home, tapos yung recent apps na button, yung square. So yun na yun. Tapos ito yung eye, pang control ng brightness, yung eye na icon, yan. Tapos yung speaker, syempre yung sa sound dyan, sa volume. Yan. So okay na to guys. Bali yun lang para sa pag-install ng software. Ang next natin is yung pag-flash naman ng firmware. Bali sa next naman yun, sa next video ko naman. Yun lang guys, salamat.